At nagbabalik po ang homepage. Mga ka-homepage, ano nga ba ang mga maling paniniwala sa sakit na cancer? Ano mga dapat nating malaman tungkol sa ganitong uri ng sakit? At ano mga pamamaraan kung paano ito masugpo o kaya ay maiiwasan? Yan ang ilan sa mga tanong na ibabahagi at sasagutin ng ating guest expert na si Dr. Rachel Rosario, na siyang Executive Director ng Philippine Cancer Society. Doc, morning po. Welcome po sa homepage. Napaka-interesting topic po ng pag-uusapan natin na sakit na cancer dahil sa sabi nga medyo marami na ang namatay sa ganitong klaseng sakit. Unang tanong po sa kabatiran po ng mga nakikinig po sa atin, yung mga homepage po natin, ano ba talaga ang sakit na cancer? Ang sakit na cancer ay yung abnormal na pagtubo ng mga cells sa ating katawan. Now, napag-usapan minsan at tinatanong kung ano ba talagang sanhi nito. Sa ngayon, sinasabi natin na siguro kasi maraming klaseng cancer, no? May cancer sa baga, may cancer sa suso. Hindi talaga natin ma-pinpoint ng isa lang bagay. Pero sinasabi natin na may mga association or mga risk, tumataas yung chance na isang tao magkakaroon ng cancer pag siya ay na-expose sa mga tinatawag nating carcinogen. Okay. Ano ba itong mga carcinogens para po sa kapatiran po naman nakikinig sa atin? Siguro yung carcinogens, ito yung mga bagay-bagay na pag na-expose yung isang tao ng matagal or kahit hindi matagal pero siya yung tawag natin, nakakasindi na mag-iiba yung anyo ng ating mga cells sa ating katawan. Kaya, at yan po ba yung nakukuha sa pagkain or sa lifestyle? O? Sinasabi natin po na ang mga risk associated ay yung unhealthy na siguro lifestyle tulad ng pagkain ng hindi healthy na pagkain, paninigarilyo, yung sobrang inom ng alak, yung kulang sa exercise or ehersisyo, and then of course yung nahirapan tayo mag-cope sa stress. Sabi niyo nga po kanya, Doc, maraming klase ng cancer, no? Siguro sa iba't ibang bahagi ng katawan, posibleng tumubo doon na may cancer. Ngayon po, in general po, how do we know kung meron tayong sakit na cancer? Meron po bang mga telling signs or sintomas para malaman na tayo ay may ganitong klaseng sakit? Oo, may mga signs yan. Yung chronic cough, diba, yung ubo na hindi gumagaling kahit pinapagamot, patuloy-tuloy, lalo na pag lumalampas na ito ng 2 linggo, yung mga kulugo o yung mga warts, no? Or yung mole na nakikita natin nag-iba yung anyo habang tumatagal ang panahon, yung pamumutla, pangangayat na hindi naman natin ma-explain, minsan yung hindi tayo anong tawag nito, nahirapang umihi or pag-iba ng anyo ng dumi or yung pag-ihi, mga bukol na nakakapan natin sa ating katawan, lalo na sa suso, ito mga signs ito. So may mga extraordinary po na nangyayari sa katawan natin na hindi namang karaniwan nangyayari. Posibleng senyales po ng cancer po ito. Pag napapansin natin ito, sabi natin na dapat talaga pumunta sa doktor para magpasuri nito. Kasi nga, prevention is better than cure po. Correct. Mas masusolusyonan or mas magagamot kung maaga pa lang na-detect na po ito. No? Oo, tsaka meron namang mga prevention na pwede natin gawin, no? Isa dyan yung pagbakuna ng infant hepatitis B vaccine dahil alam natin yung pag nagkaroon tayo ng infection hepatitis B, sa katagalan, tumataas yung risk natin, pwede magkaroon ng cancer sa liver or sa atay. Tapos yung bakuna rin para sa human papilloma virus, no? Nakakaiwas din yon para sa cancer sa cervix or sa kwelyo ng matres. Ngayon, Doc, marami kasing mga, sabi nga maling paniniwala tungkol sa cancer, no? Ayan po yung alamin natin. Magbibigay po kami ng mga maling paniniwala and then explain niyo po sa mga audience natin. Bakit siya naging maling paniniwala? So, mag-myth buster po tayo ngayon. Unang myth po, no? Ang sinasabi lang, ang cancer daw ay isa lamang sa mga suliraning pangkalusugan. Hindi lang ito pangkalusugan. Pwede rin siyang pang-ekonomiya at developmental. Meron nga rin environmental kasi isipin natin muna, no? Environmental. Yung pollution, nakakadulot din yan, no, ng pag-increase ng risk sa atin. Ekonomiya, affected talaga ang economy, no? Pag yung isang tao magkakaroon ng cancer, lalo na pag i-apply ito sa buong publiko na. Pag ang isang tao nagkaka-cancer, syempre, pabigat ito sa gobyerno dahil mahal nga ang gamutan, lalo na pag
late stage. On the other hand, baliktad din kasi kadalasan ng mga tao pag nagkaka-cancer, usually out of pocket pa yung expenses natin. So apektado din tayo. At saka nakakawala tayo ng yung mga ating tinatawag na productive hours at work, no? Kasi hindi na tayo makakatrabaho eh. So, affected din yun. So, hindi lang siya pangkalusugan? Hindi lang siya pangkalusugan. Tsaka pati yung tinatawag natin na developmental. Kasi meron tayong mga goals sana, no? Yung meron tayong tinatawag na millennium developmental goals, no? Global sana ang dating nito. Maapektuhan rin yun. Example lang yung health ng mga nanay. Di ba? Na sana magiging malusog, no? Ang kababaihan. Or yung tinatawag natin na mga child mortality, bawasan sana natin yun, no? Yung pagkakamatay ng mga bata. Oo, apektado din yun. Kaya marami talaga siyang affected. Pag ang isang tao may cancer, or yung sa isang populasyon, isang bayan, marami ang nagkaka-cancer. Ikalawang maling paniniwala po, ang cancer ay, sabi nila, sakit lamang ng mga mayayaman, matatanda at maunlad na bansa. Ay, hindi po ito totoo. Kasi alam naman natin, bata o matanda, pwede magkaroon ng cancer. Although, syempre, nakikita natin, mas maliit nga ng porsyento sa mga bata. Kaya lang, hindi rin sila, di ba, lalaki. Hindi na rin sila maging productive member of society kung mangyari yon. Tapos, sabi nila, para lang daw sa mga mayayaman, ay hindi po. Mga 47%, no, ng mga nagkakaroon ng cancer, kung titingnan natin doon sa global, no, developing countries yon. Okay? At saka, sinasabi natin may connection nga kasi pag poverty, no, yung kulang tayo sa yaman, minsan kulang din sa edukasyon, no, itong parte, itong sektor ng ating country. So, kung kulang ng edukasyon, hindi rin malalaman kung paano iwasan, okay? Kung paano early ma-detect. Yes, correct yan. So, ito pa po, pangatlong maling paniniwala. Ang cancer ay, sabi nila, hatol ng kamatayan. Hindi naman. Parang, di ba? Kaya takot na takot tayo parati kasi pag sinabi, ay, may cancer, wala na. May ginawa kang mali. May ginawa kang mali. Kasalanan siguro ito, or what? Or magmumukmuk na lang sa bahay, wala nang gagawin. Hindi po totoo yun. Kasi ang science and technology ngayon, marami na talaga tayong natuklasan ng mga gamutan para makabigay ng lunas sa cancer. So, cancer is curable talaga daw? Yes. Ngayon. There are some cancers that are curable, no? But almost all cancers, sinasabi natin pag early stage, may magagawang paraan. For example, ang breast cancer, alam natin sa mga developed countries, no, Estados Unidos or sa Europe, alam natin na umaabot sila ng 85% na ng cure rate kasi naagapan yung breast cancer. Tsaka para din sa mga leukemia sa mga bata. Okay? So, meron talagang pwedeng gawin. Kaya lang minsan late tayo pumupunta. Hanggang saan, Dok, ang masabi natin na stage ng cancer na pwede pang magamot? Kapag umabot ba ng stage 3, pwede pa ba yun? We always say na the earlier the stage is, mas maganda ang outcome ng gamutan. So, early stage can be, kasi meron ng stage 0 eh. 1 and 2. Sabihin natin, yun, generic yun, early stage. Siguro mga 3 and 4, hindi na siya early, no? Kasi hanggang stage 4 siya. But, like, for breast cancer, alam natin kahit stage 3, diba? Parang may fighting chance pa rin tayo. Okay. Ito po, ang cancer daw ay nakatadhana na. Parang fate, no? Parang fate na, or destined bumamatay ng cancer. Kasi hanggang 30% ng mga cancers preventable, no? Paano ito ma-prevent? Yung sinasabi nating healthy lifestyle, no? Huwag manigarilyo. Okay, alam natin, 70% or exactly mga 72 actually, 72% of cancer sa baga, connected yan sa paninigarilyo. Minsan sabihin nila, doktora, kahit naman hindi naninigarilyo, nagkakaroon ng lung cancer. But it's only a minority, no, na percentage yun. Marami pa rin ang connection between smoking and cancer of the lungs. So, kung hindi tayo magsismoke, may iwasan natin yun. Malaking chance na hindi tayo magkakaroon ng cancer ng lungs. Okay? I think nagiging alibay na lang siguro yung Dok na parang, yung naninigarilyo at hindi naninigarilyo, pareho din, magkaka-cancer din. Hindi. Malaki pa rin yung association ng
smoking and cancer of the lung. Well, sabi nyo nga kayo na, Doc, una, prevention. Mga lunas po para sa cancer na prevention, healthy lifestyle, yung healthy living, Right. pagkain ng tama. Right. Ano ba po yung ibang mga lunas sa sakit ng cancer? Okay, ang treatments natin marami. There is surgery, Mhm. pag may bukol, pwedeng tanggalin. Mas maganda pag early pa talaga. And then, meron naman tayo ding tinatawag na chemotherapy. Yes. Diba, yung mga gamot na it's either dinadaan sa, tinatawag natin dinadaan sa dextrose. Okay, kasi yun oo. ang Yung parating. yung sasabi, masakit na. Oo, pero meron ding ibang mga gamot na oral na lang. And then, of course, radiation, no? Meron din tayong mga hormonal therapy na ginagamit din natin. All of these can be combined or pwede namang single modal pag early pa para namang magkaroon tayo ng lunas. May mga debatable question kasi halimbawa sa isang pamilya, halimbawa yung kamag-anak lang may cancer. Normally, ang isang kasambahay sabihin na ipakimo natin para gumaling. Ang isa naman sabihin, wag na mag-herbal na lang tayo kasi pag kinimo, lalo mahihirapan yung pasyente. So, ano po ba ang tamang approach po sa ganyan, Doc? Well, mga doktor, sabihin talaga namin na let us follow the standard treatment of cancer. Kasi meron namang mga standard treatments na talagang dumaan ito sa mga testing, no? Na alam natin talagang makakabigay siya ng lunas. Now, yun namang mga ibang other treatments, pag-uusapan ito ng doktor at ang kanyang pasyente. Kasi, di ba, pwede namang i-combine. Yung tinatawag natin complementary or supplementary. Pag naniniwala yung patient na, di ba, kung mag-alternative siya, makakatulong ito doon sa standard treatment. And papayag naman yung doktor. It depends on kung anong pag-uusapan nila. Pero most of the medical doctors, we will really go with the standard treatment of cancer. Pero sa pamilya pa rin po yun kung upon advice po ng doctor, Yes. decision pa rin po ng pamilya. Because cancer treatment kasi is a very personal, personal decision to make. And of course, yung mahalaga lang doon, meron kayong information, no? Na kung ano ang mga options Yes. at ano ang mga posibleng mangyayari pag ginagawa o hindi ginagawa yung isang treatment. Whether it's going to be standard treatment or the other forms of treatment. Ngayon, Doc, meron po bang mga upcoming activities ang Philippine Cancer Society po? Eto, para sa audience natin, Yes, no? opo. We will be open, no? From Monday to Friday this week for our clinics. So, pwede kayong pumunta sa 310 San Rafael Street, San Miguel, Manila. Ito po yung nasa loob ng Malacanang compound. Whether dadaan po kayo dun sa nagtahan na entrance or dito sa Arlegui na gate, pwede tayong pumunta doon para magkaroon ng free check-up and consultation. If ever naman po, kailangan nyo ng iba pang mga laboratories, magbibigay din tayo ngayon ng mga libreng laboratories like free mammograms, free pap smear, and yung PSA para sa prostate cancer, and ultrasound din. Maraming salamat, Doc. Nakasama po natin si Dr. Rachel Rosario, Executive Director ng Philippine Cancer Society. Tandaan mga ka-homepage, curable ang cancer, kaya labanan yan. Pero para labanan, kinakailangan alam mo at handa ka para labanan ito. Magbabalik agad ang homepage, kaya huwag kayong aalis, dyan lamang kayo. Sa homepage.